Okay, magandang umaga sa lahat. This is Justin, Top News PH. At before we start, I would like to request, kindly press like and share this video, and of course to those who are new to this channel, paki-subscribe naman. So, anong topic na pag-uusapan natin ngayong umaga? We will be talking about itong blockade na ginawa ng US dyan sa Strait of Hormuz. Blockade against blockade. Kasi ang unang na-blockade yung IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps, na ang ginawa ng US, tinakpan din nila ng Strait of Hormuz. So ngayon, ang may control na ng Strait of Hormuz is the US. At medyo positive naman ang nangyayari for the last 2 days, though merong mga kunting mga pangyayari na hindi naman nagdulot ng bloody conflict, but hindi pa naman confirmed din yon. At least meron na nakalabas na mga tankers. So we're hoping na ma-normalize na yung situation with regards to the pricing of gasoline and diesel dito sa bansa natin, including the LPG, natural gas and kerosene. Kaso we don't know na yung mga tanker na yun is going to other nations, not in Asia. But may balita na mayroon din namang mga tankers that are going to South Korea and Singapore. So hopefully makatulong ito dito sa supply natin at ultimately magkaroon ng epekto ito doon sa presyuhan ng crude oil sa buong mundo. At mayroong mga balita na maraming mga countries that are going to the US, to the Gulf of America, particularly sa Louisiana and Texas, diyan sa Houston, para doon na bumili ng oil. This is the oil na mismong US ang nag-refine, at ang ibang oil na yan ay galing sa Venezuela. Alam naman natin ang Venezuela ay kontrolado na ng US. Isa sa mga nag-control yan ay yung mga dating mga oil companies na matagal na rin sa US, particularly yung Texaco, Chevron, na Caltex dito sa atin, at Exxon, at saka yung Conoco. Isa yun sa mga yan ang mga companies ngayon that are operating in Venezuela. At niraramp up nga nila yung production nila of crude oil. I think ngayon abuti na halos kalahating milyong barrels, if I'm not mistaken, kalahating milyong barrels in 1 month, from 300 to half billion barrels of crude oil. So this will significantly affect the pricing of oil in the world, particularly doon sa mga kumukuha, dahil marami na raw mga super tankers na nagpupunta doon para doon bumili ng oil. Hopefully meron dito sa mga Asian countries that are na nagre-refine kung doon bumibili. But yung blockade na yan, talagang naapektuhan ang China. Kaya ang China ang unang nagreklamo na talaga sila, na sabi nila dahil sa blockade na yan na ginagawa ng US dyan sa Iran, dahil wala nang makakalabas na oil, di ka na pwede bumili ng oil sa Iran. Ito pinalaga ng China. Sabi ng China, it will affect the entire world with regards to the economic status or condition ng mundo. Maapektuhan. Posible dahil nga naapektuhan sila, ang Chinese government na apektuhan. So yung mga magkaroon ng slowdown yung ibang mga factories nila sa production ng mga ibang klase mga produkto na ini-export din nila papunta ng ibang bansa. So
Hindi na tayo makabili ng mga murang mga Chinese products. Oh. Alam naman natin na laganap sa buong mundo. I don't know kung yun ba ang desire ni President Trump. Lagi naman niyang sinasabi, magkaibigan sila ni Xi Jinping eh. But, nagpadala ng reklamo ng ambasador ng Chinese dyan sa US na parang diplomatic, hindi naman protest. Parang nagkaroon ng notification na notify nila ang US with regards to this situation that they should not pursue the blockade of the Strait of Hormuz at hindi na sila makabili sa Iran ng murang krudo ang China. So, yun ang reklamo nila. So, yun din ang reklamo ng Finland. Pareho silang dalawa, Finland at saka yung China, na against sila dyan sa blockade na yan. At kahapon napabalita na may nag-attempt na lumabas na dalawang barko, hindi naman sinabi tanker pala yung dalawa, ang dalawa barko, cargo vessel lang na lumabas from Karads Island palabas ng Hormuz, at ito na-intercept ng US Navy. Ang oil tanker na yan, bago sila ma-check, kasi yung ginagawa ng US Navy ngayon, ang mga naval fleet, mga tauhan ng naval fleet ng US na meron silang 15 destroyer, hindi destroyer lahat, merong corvettes, merong bang tawag ng iba, cruiser, mga ganyan, na nakapwesto na dyan sa loob ng Hormuz Strait. 15 yan. Dahil alam naman natin na napakahaba ng Hormuz Strait. Yes. So tinatauhan na ngayon ng mga barko para na hindi na maharas ang mga Iranian na mga small fast boats na hindi na nagpakita. Akala natin na atakihin yung mga Navy ship pero mahirap pala yun dahil mayroong aerial coverage pala. Aside from the satellite, lagi may lumilipad na jet dyan para mag-i-inspection kung meron bang activity like merong gusto magpaputok ng missile papunta ng mga naval ship dyan sa Hormuz Strait ng IRGC. Kasi kung nasa loob ng tunnel, hahilahin pa nila yan palabas doon sa open area. Wala naman silang katulad doon sa Subros Mountain na bubuksan lang yung parang garahe na merong panel, merong metal panel. Pagbukas noon, nandiyan na nakahanda na yung launcher, then yung missile bago pa putukin. Pero dito galing sa tunnel pa, hihilahin yan pa ataas. Pag lalabas yan doon sa tunnel, it will take around 30 minutes daw to prepare the missile. Makikita na ng satellite. Kaya hindi nila magagawa yan. Kasama na yung pagpaputok ng drones, pagpalipad ng drones. At maraming anti-missile ang US, mga surface to air missile, mga cruise missile para sisirain yan. Kaya hindi talaga nag-attempt yung mga IRGC, mga Iranian Revolutionary Guard. Puro na lang rhetoric. Diyan ka naman kasi ang style ng mga terorista. Puro pananakot. Banatang gaganti kami, ganyan. Pero hindi naman nangyari. Magtatatlong araw na ang ang blockade na yan. Ang nangyari nga kahapon, I think ang lumabas kahapon around 40 na ships. May mga tanker din doon. Kaya unti-unting nabawasan ang mga nakulong dyan sa loob ng Persian Gulf. At ang iba lumabas, may mga dalang oil na, crude oil. So ang proseso kasi dyan, paglabas mo, parang nag-a-assume sa isang function as Coast Guard itong mga Navy. Papasukin yan doon sa loob, akyatin yan ng barko ninyo, ang mga barko na palabas, titingnan yung papilis, titingnan kung saan galing, at kung makita na galing sa Iran, hindi pwede. Hindi yan makakalabas, pababalikin yan.
di naman nila sisirain, pero pababalikin yan. Hindi magbenta, hindi makakabenta talaga ang mga barko o mga oil tanker na kumukuha ng oil galing sa Iran. So sabihin ko mamaya kung bakit yan ang ginawa ni President Trump. So kahapon mayroon nga nag-attempt na lumabas na 2 barko, tanker, pero bago sila ma-interdict or ma-inspection ng US Navy, bumalik na lang sila. Kasi alam nila na balikin din naman sila, hindi sila payagan na lumabas diyan sa Strait of Hormuz. Yung dalawa naman galing sila sa isang puerto ng Iran, dahil maraming maraming port diyan sa along the coastline of Iran, diyan sa Strait of Hormuz at Persian Gulf, na nagkakarga noon na hindi makalabas. At nung in-inspection sila, nakita na galing sila sa isang puerto sa Iran, pero wala silang karga. I-inspeksyonin din yan magkaroon na inspection kung anong laman. Nakita naman sila, hindi naman sila Iranian flag vessel. Ibig sabihin, hindi sila pag-aari ng anong kumpanya o ng mismong gobyerno ng Iran. Kaya pinalabas yung dalawa. Nakalabas yun, at nasa kanila yun. Hindi lang sinabi kung anong bansa na may-ari ng dalawang cargo ship na yun. Kaya nakalabas. Kaya yun ang maraming balita kahapon, na binalita nga ng CNN na may nakalabas na barko. At yun ang totoong istorya. Istorya na yan galing sa Pentagon. So ganyan. Nakalabas yun kasi binirify nga kung bakit nakalabas yung dalawa. Wala palang karga yun. Naghahatid yun sa Iran. Ngayon lang nakalabas na parang na-hostage sila sa loob ng Persian Gulf. So yun ang mangyayari dyan. Lahat na barko palabas at papasok, i-inspeksyonin yan, isa-isahin yan. Kasi ayaw na nga ni President Trump na maniningil dyan. Maniningil lang tulit yung Iran. Yung racket na mga sundalo ng IRGC, pipigilan na. Wala na silang magawa. Puro yaw-yaw lang. Puro dak-dak lang yung ginawa nila. Na ginagamit nila yung mainstream media. At yung social media para sa mga pananakot nila na hindi naman nangyayari. So hindi nila kayang tapatan ang puwersa ng US na ngayon ay parami ng parami, dahil kung hindi nga matuloy itong peace talk na sabi ni President Trump na may tumawag na mga sa tingin nila na ito na ang legitimate na mga leader dyan sa Iran ngayon, dahil nga nagkagulo na ang Iran, nagkaroon ng chaos dyan dahil hindi malaman kung sino ng leader. Na-mention ko na rin ito sa una kong vlog. Nagkaroon ng faction ng IRGC, faction ng mga moderates, itong anong pangalan nito, sila Muhammad at saka si Arakji, ibang grupo na naman. I think nahati pala yung army, yung ibang army na hindi nga nakasali sa kaguluhan dyan. Iwan ko kung may atraso nito sa mga tao, kasama ba ito sa nagpapahirap ng mga tao, kasi sabi nila maraming sumama kay Risa Pahlavi. So bali 4 na ng faction yan, kasama na yung army dito tsaka yung 6 na minister. Baka ito na nga ang kakausap dyan sa another attempt na magkaroon ng talk dyan sa Islamabad. I don't know kung wala pang final na location, kung sa Islamabad ba or in any other place na doon sila mag-uusap. At ito mangyayari ngayong weekend or next week. At yan sinabi na ni J.D. Vance at ni President Trump na tumawag. Kaya pala natigil yun ang pag-uusap na yun, yung una nilang tawag nito talk with regards to the settlement yan sa problema yan sa Iran, ay bumalik sila sa Iran para kukonsultahin kung sino man. Hindi na yun si Mustafa Khomeini, dahil yung supreme leader nila nalalaman na hindi, talagang napuruhan pala yun ng assassination attempt niya. Meron pang lumabas na mga balita,
na naputulan daw ng dalawang paa at saka isang kanang kamay naputulan na, at ngayon under sinisedate siya, sobrang sakit niyan. So it will take months para ayos siya makapagsalita. At ngayon ang leadership niyan, ito na nga nagkahati-hati na dahil wala na nga silang religious na supreme leader na ayatollah, wala na silang ganyan. So itong mga naiwang mga remnants dito sa mga commanders ng IRGC at mga iba-ibang grupo, yan na ngayon ang hawak sa Iran, at there's a big probability na magkaroon ng civil war dyan. Dahil patuloy nga ang dating ng armas galing ng CIA papunta sa grupo ni Reza Pahlavi. So ang talagang gusto ni President Trump, sa totoo naman, at kahit na sina J.D. Vance, na magkaroon ng democratic government yan, ang Iran. At para naman, maiba naman. Ang problema lang yan, paano nila isettle yung mga atrocities na ginawa ng IRGC. Sa dami nilang kinatay ng mga tao dyan. Yung last demonstration, 40,000. Sabi ng isa, hindi, 50,000 ang patay doon ng mga bata na nag-protesta. Sa bagay, hindi lang naman yan sa Tehran, sa buong Iran yan. Mga provinces na nagkaroon ng mga protesta noong January. At ito, sabi ni Reza Pahlavi na masakit daw sa kanya dahil siya ang nanawagan na lumabas kayo para magprotesta. At ngayon, parang nakonsensya siya. Kaya nga gusto niya talagang lumaban dyan. At marami dyan mga biktima ng mga na matay doon sa nagurgur doon sa mga protesta na yan, mga kapatid, mga magulang na gustong lumaban. Kaya yan ang may hawak ng baril ng mga civilian na nag-aarmas na para kalabanin yung mga teroristang IRGC. So talagang magkaroon ng civil war dyan. At ganyan naman ang role ng CIA. Sila ang magpapaakuy para matutupad yan. Maraming beses na nila ginawa yan, CIA, at dyan sila eksperto. So, balik tayo dito sa Balakid. Nagreklamo nga ang China kasi talagang naapektuhan sila. So, wala silang choice. Bumili sila sa US. Sinasabihan na sila ng President Trump, munta kayo dun sa amin, dito ka bumili. Kaya maraming mga countries, lalo na mga European countries, kinain nila yung pride nila dahil nagkaaway-away na nga sila ni President Trump dahil sa sobrang tampo ni President Trump na hindi sila tumulong. O, anong huling sabi ni Keir Starmer, yung Prime Minister ng UK, ay hindi talaga sila pupunta muna dyan unless hindi sila magpapadala ng tulong na mag-guardia dyan sa Strait of Hormuz. Kasi ang Strait of Hormuz isa ng international water. Hindi yan pag-aari ng kahit anong bansa. Doon ang coastline ng Iran, coastline ng Oman, yun lang. Sa UAE, yung coastline ninyo. Pero tulad ng dito sa Pilipinas na meron tayong teritoryo ng 14 nautical miles yun ang teritoryo natin. So under UNCLOS yan, international water. Kaya dapat international course ang mag-maintain ng stability ng area na yan, na hindi naman ginagawa ng NATO. Hindi sila nag-contribute na, in fact, the fact is marami, dyan sila dependent, dyan sila kumukuha ng oil. Karamihan ng mga NATO members, European countries, dyan kumukuha ng oil. Kasama na yung France. At si Macron nagsabi rin, the same with Keir Starmer, na hindi sila magpapadala not unless magkaroon ng peace dyan sa area na yan. Nakakainis, sabi ni President Trump, hindi na namin kayo kailangan. Nakuha na namin yung Strait of Hormuz. Pumunta kayo rito, pwede, pagkatapos. Pero sobrang kapal ng mukha, di ba? Yun ang sabi ni President Trump. At may latest development yan sa Spain, dahil yung isang organization ng mga Israeli organization na nandyan sa Europe, nag-file ng kaso sa ICC. Ang dinimanda nila, ang Prime Minister ng Spain, si Pedro Sanchez, presidente na
ng Spain. Ang kaso niya na pinail ng Hamid, this is an Israeli tawag nito, civil society group, na nagfile ng kaso ng crimes, war crimes against the Prime Minister of Spain sa ICC, Israelian. Di ba may kaso diyan si Netanyahu? Pero iwan ko kung member ba parang hindi member ng Israel sa ICC. Pero ito sila best diyan sa Europe. Si Pedro Sanchez, Prime Minister ng Spain, dinimanda nila ng war crimes dahil natuklasan nila noong 2024 at 2025 nagpapadala ng component ng mga para mag-manufacture ng mga armas or I think production of explosive na yung mga gamitin ng mga accessories siguro. Nag-supply na yung Spain in the amount of 1.8 million yata na initiated by Pedro Sanchez, ang Prime Minister ng Spain. So tumulong sila sa Iran. Kaya pala yan ang reason na ito si Pedro Sanchez nag-organize pa ng mga grupo dyan na anti-Semitic, anti-Israel dyan sa Spain. At tandaan natin during kasagsagan ng Epic Fury, Roaring Lion operation ng US at saka Israeli, pamumumba nila dyan sa Iran, humingi sila ng permiso para lang makaraan sa airspace ng Spain. Hindi na sila lalayo kasi may base yata sila dyan, ang US. Hindi pumayag si Pedro Sanchez. Yun pala ang dahilan, supporter siya ng Iran. Nakita na natin parang China. Ako personally believe ako sa economic structure ng China, paano nila pinapatakbo yung kanilang ekonomiya, paano sila nakatulong sa mga mahihirap na mga Chinese, na in fact maraming natanggal nila sa talagang abject poverty, at ngayon mga middle class na. Pero yung tulong na binigay nila sa Iran, na hindi nila naisip na yung Iran ay exported terrorism sa buong mundo at maraming napahamak na tao niyan. Pati Pilipinas kasama dyan. Tumulong pala ang China sa Iran. Yung mga nila, mga technology nila, even the paggagawa ng missile, paggagawa ng mga drones galing sa China. Sabi pa nga nila, yung makina daw na ginagamit, engine na ginagamit yun sa mga drone ay anong tawag ng motorsiklo na yan? Hindi ko lang i-mention, baka magalit yung may motorsiklo. Yun ang ginagamit na makina dyan sa mga drones na pinapalipad ng Iran papunta ng ibang state tulad ng Israel. Pero ngayon kasi hindi na umuubra yan dahil slow ang speed ng mga drones, madaling ma-intercept. Ang daming way na para ma-intercept ang drone. Dito sa atin, kaya ng tirador yan. Tiradorin lang natin yan. Slingshot, kaya yan. Kaya yun ang hindi tinignan ng China in return for the oil na mura na binibigay ng Iran sa kanila. Napakamura ng per barrel na nakuha ng China dyan. Kaya talaga pumalag sila ngayon dahil naaapektuhan yung nila mga industries dahil nga sa kakulangan ng oil ng gasolina or diesel. Sa dami nilang industry, talagang production nila babagsak dahil dito sa shortage ng crude oil sa market. Kung saan sila kumukuha, 90% galing sa Iran. Paano na lang ngayon yan? Sila dependent din sa oil. 60% ng kanilang pangailan sa oil ay galing sa labas ng bansa o imported. So yun ang problema ng China. Kaya nagpahayag yung Chinese ambassador sa US na talagang
makaapekto sa world economy yung ginagawa na blockade ng US dyan sa Strait of Hormuz. So yun ang kwento dyan. At binalaan na rin ni President Trump ang China, once mahuli nila na ang China nagpapadala ng mga baril, mga weaponry, or mga ano-ano mang tulong sa Iran dyan sa kanilang military, talagang papatawan niya ng 50% ng tariff ang lahat ng mga export ng China papunta ng US. So mabigat yan. Mabigat yan. At hindi na nagbablock kasi si President Trump. Kasi talagang tuto pa rin niya yan. Kaya mag-iingat ang China dyan. Kaya maputol na yung supply nila. Whatever material papunta ng Iran galing ng China. Pero merong mga exception. Halimbawa mga gamot, mga foodstuffs. Kasi lahat na barko na gustong pumasok sa in any port along Strait of Hormuz dyan sa Iran, i-inspectionin ng US Navy. So, they will board it, they will interdict na aakyat sila dyan, titingnan nila kung anong laman, mga papeles, kung tama ba yung mga papeles, tama ba yung karga, wala bang kargang mga armas, bago nila papasukin. Yeah. Minention din doon, yung mga pagkain na para sa mga tao dyan sa Iran, hindi naman nila pipigilan yan. Yung mga armas lang na gagamitin nila sa pangdigma, yun ang pipigilan. Pero yung mga medisina, mga gamot para sa ospital, hindi nila pigilan yan. Pagkain, siguro mga wheat, mga tinapay na mga lahat na pagkain. Sama yung mga cooking oil, kung ano-ano man, i-allow nila yan. Pero yung mga baril, mga component yan sa missile, petrochemical fuel na para sa mga missile, hindi yan pipigilan. Pero as of last night, wala namang iwan ko kung may pumutok na missile na naman, may pinaputok na missile mga Iranian, hindi ko lang alam. But hindi naman yung matitigil dahil sabog-sabog na yung military nila. Wala na silang organization. Kanya-kanyang na lang diskarte. At dito naman sa Lebanon, nagkaroon nga ng peace talk na hindi ayaw sumama ng Hezbollah. At magkaroon ng talk sa Washington. Si Rubio nga ang nag-mediate sa Washington between Israel and Lebanon kay Netanyahu. Na Israel, I think si Netanyahu ang pupunta. Pero ayaw ng Hezbollah, ayaw nila na magkaroon ng peace talk. Kasi walang silbi naman ang military ng Lebanon. Ayayabang lang itong mga Lebanese. Marami kong kaibigan na Lebanese, mga mahangin. Pero hindi naman nila kayang paalisin ang Hezbollah dyan sa bansa nila. Kasi marami rin member ng Hezbollah na mga Lebanese. Hindi nila kaya. Tulad ng yan kung dito sa atin, tulad ng hindi nila makontrol. Meron nga tayo dito, Imailip. Nakokontrol naman natin. Nagbangsamuro nga di ba? Yung mga talagang lumaban sa gobyerno, talo sila, yung mauti, yung mga rebelde na finance ng ISIS, yung mga Abu Sayyaf, nakokontrol natin. Hindi yan nagawa ng Lebanon. Kasi maraming sumali. Ano ba yung mga Lebanese? Shiite Muslim ba o Sunni? Hindi ko lang alam. Ngayon, so yun ang nangyari dyan. So itong blockade na to, nakakatulong din na unti-unting babalik ang Strait of Hormuz na makapasok na yung mga barko para kumuha ng crude oil. Pero sa tanong kanina, ba't ayaw nga ni President Trump na nagkaroon ng economic stranglehold ang US dyan sa Iran? Dahil dyan sa uranium, refined uranium na nakabaon dyan sa istahan sa Fordo at sa Dudangs. Gusto ngang hukayin yan ni President Trump or yung Iran ang maghukay. Pa nga yung Russia na kami na maghukay.
baka itago nyo yung iba, dalhin nyo sa inyo. O, yun ang sabi ni President Trump, kami na maghuhukay niyan. Kaya ito, hinahantay lang na magkaroon ng peace talk. Isa yan sa mga purpose na magkaroon ng peace talk muna, magkaroon ng ceasefire na mahaba-haba para mahukay ang tawag niyan, yung uranium, enriched uranium na nakabaon dyan sa istahan. Yan sa nuclear site na binumba ng US. Nabaon yan dyan sa lupa. Na hindi nila yan mahukay kung ganyan ang sitwasyon. Baka maraming madaling mga sundalong Amerikano niyan. Kung habang naghukay sila, paputukan sila ng missile. So, yun ang iniwasan ni President Trump. At yung nga, sa una kong mga vlog, sinabi ko, hindi talaga alis ang US niyan kung hindi nila makuha yung uranium na yan. Kaya pwede hukayin ulit ng Iran yan eh. Oh, kung magpistok sila, tapos alis ang US. At yun din ang gusto ng Israel at even Saudi and UAE na maalis talaga yung uranium na enriched dyan. At totally, hindi na mahawakan ng Iran at alisin ng nuclear plants nila. Hindi na sila pwede magtayo ng nuclear plant. Yun ang gusto ng US. At pangalawa, pagbalik ng Strait of Hormuz na free na, libre na ang mga barko dyan na kumuha. Kaya nga, kailangan ng permanent na international coalition para ma-maintain ang ganyang status. Hindi yan pasukin ulit ng Iran. The other intention ni President Trump, magkaroon ng regime change talaga dyan sa Iran na magiging democratic na yan. Yun ang sa tingin ko, yun ang ultimate goal niya eh. Kasi hindi masusolve talaga yung problema niyan. Alam naman ng Iran, 47 years nilang ginagawa yan. Ilang presidente ng US, ito daw. Ang pinakapalpak si Obama dahil ang bigay pa ng pera. Tuloy na, yun ang ginamit para lalong gumawa yung lumago yung nuclear capability ng Iran. Nagbigay pa ng ilang bilyones na pera. Palpak yun. Kaya yun laging tinitira ni President Trump eh. Kasi kung magkaroon ng ito, maraming nagtatanong, paano kung ano ba kung magkaroon ng nuclear ang Iran? Anong problema? Hindi ba ninyo anong magkaroon ng nuclear warhead sila or nuclear bomb sila? Anong mangyari? Hindi kaya magsigasigaan yan dyan sa dahil may nuclear sila. Kahit na hindi pa nila gamitin. Sabihin nila sa Saudi, hindi kayo sumunod sa amin. Gagamitin namin to laban sa inyo. Kung meron na silang nuclear bomb. At yung mga terorista yan, gagamitin nila yan sa Israel sigurado. Once na gamitin nila sa Israel yan, gagamitin din nila yan sa ibang bansa, sa mga European countries na kayang abutin yan. At pinatunayan nila na kaya nilang abutin kahit yung UK. Dahil nga, nung pagpaputok nila ng missile, papuntang Chico Garcia, which is around 4,000 nautical miles. Kaya palang abutin. Kaya, huwag niyo sabihin na baliwala yung bakit kukunin pa yung uranium. So, anong mangyari kung kaputukan ng nuclear niyan? Hindi kaya ang mangyayari niyan, gaganti rin ang US. Sigurado gaganti. Pag inunuclear din yung Iran, after manuclear nila yung other Gulf state tulad ng Saudi, nakalaban talaga ng Iran, at UAE, at saka yung Israel, anong gagawin ng US? Hindi gaganti. Paputukan nila sigurado yung Iran. Huhulugan din ng nuclear yan. So, anong gagawin ng mga kakampi ng ng Iran? Yung China, North Korea at saka Russia, magagantihan din yan. So magkaroon tayo ng nuclear war sa buong mundo. Sigurado ba kayo hindi mapektuhan ng Pilipinas? Ng daming IDCA sites natin, sigurado pupisto ang US dito. Kahit na sabihin natin na yan, hindi tayo neutral tayo, pero nandito yung US eh. Nandito, may mga kampo na. Kung kakampi naman sigurado ang US ang China sa Iran. Paano na lang tayo? Nandito tayo.
unahin yung Taiwan. Diyan magkagulo. Saka Japan. Yan, South Korea. Diyan ang gulo. Kasama ang Pilipinas diyan. Hindi tayo excluded diyan. Baka nga tayong unahin eh. O meron ba tayong Iron Dome? Para hindi na lang nuclear. Iron Dome ng pinaulan ng mga missile ng Iran papunta ng Israel, na ang iba nasasangga, ang iba nakawala dahil may mga area na hindi sakop ng Iron Dome, hindi reach ng niya, ng tawag nito, hindi abot. So nabubutasan. Pinipili nila yung bayan na yan, walang Iron Dome yan, walang surface to air missile na against sa mga missile na pumapasok, mga drones. Yung style na swarm ng swarm type na maraming drones, isang daan sabay-sabay, na-check na ng Israel yan kasi meron silang laser, parang apo yun, kaya sunog lahat. O kaya mga Iranian di na ganong ginagamit yan kasi inalis din ang internet lang ang alisin dyan, hindi na nila makontrol yan kasi yan naka yan through internet ngayon kung walang signal din yung mga ginamit na mga transmitter para diyan sa mga drones na yan. Yun ang drawback ng drones. So kapag i-down mo yung internet connection lahat, wala na, hindi na, lilipad lang yan pero walang direksyon. Hindi na niya ma-fulfill yung una naka-program kung saan target siya, hanggang doon lang. Pero hindi mo na makontrol ang iba pang mga drones. So yun ang mangyari. So kung mangyari yan, talagang magkaroon ng global na nuclear war. Anong mangyari sa atin? Napakaliit nga nung hinulog dyan sa Nagasaki at Hiroshima. 1,000 times ang power ng nuclear. Kahit nasabihin natin yung mga maliliit lang na nuclear na ang radius niya is 50 miles or 100 yung diameter. Isipin mo kung dito ka sa Manila, hulugan yung Villamor, kasama ka talaga. hulugan ang Villamor, 50 miles ang radius eh. Ilang kilometro lang ba Villamor dito sa buong Metro Manila? Halos nasa sentro ng Metro Manila yan. Yung mga bahay na nakatayo dyan, nakita mo ba yung Hiroshima tsaka Nagasaki, walang nakatayong bahay. Atomic bomb lang yun. Hindi pa nasubukan yung nuclear. So you can imagine, talagang game over ang humanity niyan. Swerte lang yung makatakbo sa mga underground bunkers, yung mga car park yan sa Makati na napakalalim, mabuhay ka kaya, may hangin, may pagkain kaya doon for several days. Dahil mga Pilipino wala namang bunkers, wala na rin kuiba ngayon, wala na mga kuiba na pagtataguan natin. O talagang maging kasulti tayo yan sa kung mangyayari yan. Kaya iwasan sana na mangyari yan, kaya pigilan itong Iran sa paggawa kasi yan magsisimula diyan magsisimula ang nuclear war. At kung tayo religious, hindi, para sa iba hindi mapipigilan kasi nakasulat sa Biblia yan, diyan talaga magsimula. Walang makapigil yan kasi kung ibase sa Biblia, diyan talaga magsimula. Akala natin sa Ukraine, sa Russia, diyan magsimula ang nuclear war. At kung basahin sa Revelation, it will be the start para bumalik ang Panginoon dito sa mundo at dipinsahan yung mga inaapi na mga kapanalig ng Panginoon. So yun, hindi lang tayo pupunta sa kwento na yan. So yan ang mangyayari. So yung blockade na yan, I don't know kung ito magsimula sa sigalot ng US and China, but si President Trump is scheduled to visit China. Isa yan sa mga pag-uusapan nila. So hayaan na lang natin sila. But sana maagap ang pamahalaan natin at the government should take advantage for this event na pwede nang dumaan dyan sa Strait of Hormuz. Kaya nga hindi natin malaman kung anong gagawin ng pamahalaan na to. Pababa na yung presyo sa world market.
gaano kaya kabilis magbaba din yung mga oil companies dito sa Pilipinas? Yun ang tanong. Oh. Or baka naman i-maintain nila yung presyo na yan. No, sabihin nila, kaya pala ng mga tao bumili ng 200 na 170 na diesel. So, 140 na gasolina. Maintain na natin yan para sobra ang kikitain natin. Di ba? Baka yun ang mentality ng mga oil companies. So, talagang kawawa tayo. Ayun nga, kung by 2028 si BP Inday maging presidente, isa yan sa inisip ng grupo namin na talagang paghandaan yung mga ganyang situation. So we will make a paper, susulat tayo, yung mga kagrupo natin tungkol sa strategic oil reserve para magkaroon tayo at other means para magiging hindi tayo totally dependent sa oil imports. So maybe mga exploration dyan sa West Philippine Sea gagawin na natin, at kung magkaroon tayo ng GB, joint venture with China, i-postro natin para naman hindi tayo maging dependent sa oil. Kaya definitely magkaroon din ng kahintulad na event in the future. So by that time handa na tayo, hindi na tayo magsasuffer tulad noon at hindi maapektuhan ang gusto ng ating ekonomiya tulad na nangyari ngayon sa bansa natin. So we hope and pray na itong lahat ay magkaroon ng kalutasan at it will be granted by the Lord na si Vice President Sara magiging presidente natin para naman nagkaroon ng direksyon ang pamumuhay natin dito sa loob ng bansang Pilipinas. So I think hanggang dito na lang tayo sa podcast na ito at maraming salamat sa pagdalo ninyo. At kung hindi pa kayo naka-like, paki-press ng like before leaving this channel, Justin Talk News PH, and then share. And for those new viewers at yung mga luma na hindi pa nakapag-subscribe, kindly subscribe to Justin Talk News PH. So maraming salamat sa pagdalo ninyo. Magandang umaga sa lahat at God bless po. Salamat.